Experts' Opinion. Experts' Opinion sa DZRH News Television, Monday to Friday, 10:30 a.m. Sa Star City, tara na tara na, tara na. Ikaw ako, sila kayo, ride all you can, sapat sa'yo. Ititawa, sagot ko na, sa Star City, tara na Tara na, tara na. Tara na, tara na, Tara na, tara na. Tara na, tara na, Tara na, tara na. Sa Star City, tara na May track record na, institusyon na, kilala na sa pag-alalay sa ating mga kababayan dito man sa Pilipinas at sa ibang bayan. At ang nasimulan, dapat ituloy kasama ang tandem na magiging kaagapay ng bawat isa sa pagtatawid ng suporta sa kapwa Pilipino. Ang Wonder Woman sa pagtulong, May Binauhan at ang Action Man, Florante Rosales, DZRH. Operation Tulong. Pakinggan at panoorin on air and online Lunes hanggang Biyernes alas 3 ng hapon. Dahil ang bawat tulungan may matututunan. Dahil ang balita buong bansa ang pinanggagalingan. Dahil ang balita walang lugar na pinipili. Dahil ang balita di namimili ng oras. Di dapat pahuli. Dapat alam mo na. Hatid ng inyong mga lingkod sa pagbabalita sa buong bansa. DZRH Balitang From D. Maging updated, maging maalam sa mga bagong pangyayari. Balitang From D. Kasama ang tambalang walang patid. Ang pagtutok sa mga latest. Romel Fuertes at Kisses Hubson sa DZRH Radio, DZRH News Television at DZRH Digital Broadcast sa Facebook at YouTube Live Channel at www.dzrhnews.com. Balitang From D. Gising araw-araw, Lunes hanggang Biyernes alas 3 ng umaga. Hatid ng DZRH. 10-2019. Kumusta kayo mga bes? Maaga ba kayong nagising ngayong Sabadong ito? O nakahilata pa dahil maulan? Masarap humiga? Masarap magpagulong-gulong sa kama, pero kung may mga gagawin, ay pwede na rin simulan para naman hindi kayo mahagard mamaya at may time pa kayong magpahinga at makabanding ang inyong pamilya. Pero habang naghahanda kayo ng inyong pananghalian, tutok lang dito sa TKJ. Pero minus Best Karen O Yong pa rin tayo ngayong umaga. Kaya naman po ako ang inyong Best Jana Banana Abejero. Kahit maulan, kahit marami tayong masarap na pag-usapan na nakaka-chillax, ngayong umaga kailangan na magkaroon din tayo ng mga impormasyong kinakailangan natin. O diba? Siyempre naman, lalo na sunod-sunod ang mga kalamidad na ating nararanasan. Sunod-sunod ang mga nakakaperwisyo sa atin na hindi naman natin makokontrol. Ang tanging makokontrol lang natin ay ang ating reaksyon sa mga nangyayari sa mga bagay-bagay. Kaya naman meron tayong mga inimbitahan dito sa Tambalang KJ na rescue unit. Mga official sila ng isang rescue unit dyan sa Kamanava area. Dyan sila kumikilos at maging sa Maynila at sa Quezon City. Para naman bigyan tayo ng mga practical tip na magagamit natin tuwing tayo nasasangkot sa kalamidad o naaapektuhan tayo ng mga kalamidad gaya ng bagyo, lindol at itong malakas na pag-ulan na may paghampas pa ng hangin na dulot ng habagat na hanggang ngayon ay nararanasan sa maraming lugar sa Metro Manila at sa mga kalapit na probinsya. Kahit nga nagpaalam na, nagbaybay na ang bagyong Hana. Ito'y nasa labas na ng Philippine Area of Responsibility kanina pang alas 12:30 ng madaling araw. Pero nakikita nyo naman, maswerte kung sumilip na ang haring araw. Importante mapag-usapan natin ang ating mga gagawin tuwing may sakuna, tuwing may kalamidad.
Kaya naman nandito sa DZRH, Tambalang KJ, ang Pilipinas Ngayon Emergency Rescue Unit. Bago ko sila ipakilala sa inyo, mga best, pwede kayo magpadala ng inyong katanungan 0928-611-5555. This is Pwede rin kayong mag-iwan ng mensahe o komento sa ating Facebook page na Tambalang KJ. O kaya naman sa ating Facebook Live, paki-like and share nyo na rin po DZRH Manila Facebook page. Yan. the sky. Kayo ba ay nabahana? Nakaranas na rin ng madaanan ng ipo-ipo ang inyong bahay. Ano ba ang inyong mga reaksyon dyan? Malalaman natin ang mga pwede o dapat nating gawin sa pamamagitan ng Pilipinas Ngayon Emergency Rescue Unit. Nasa ating studio, sumugod ang presidente ng PNERU, Sir Edison Domingo Jr. Sir Edison, good morning. Welcome po sa Tambalang KJ. Good morning po. Magandang umaga po sa lahat ng nanonood at nakikinig sa Discharge ngayong umaga po. At syempre kasama ni Sir Edison ang OIC and Safety Officer ng Pilipinas Ngayon Emergency Rescue Unit, Mark Leo Pernia. Sir Mark, magandang umaga. Magandang umaga po Ma'am Jana at sa mga nakikinig sa buong Pilipinas at sa buong mundo po sa DZRH po ng Tambalang KJ. At hindi magpapahuli ang Training and Safety Officer ng Pilipinas Ngayon Emergency Rescue Unit, si Mr. Harold Ramos. Sir Harold, good morning. Good morning po Ma'am Jana at sa lahat po ng mga nakikinig po mula po sa Pilipinas Ngayon Emergency Rescue Unit. Kami po ay nandito para sa ating mga kasalukuyang update doon sa mga nagaganap na disaster o calamity sa ating mga bansa. Yan. Kaya naman kumuha na po kayo ng papel o kaya cellphone nyo, inote nyo po ang ating mga mapag-uusapan. Pero bago yan, Sir Edison, Sir Mark, and Sir Harold, kumustahin muna natin ang kalagayan ng panahon sa buong bansa ngayong araw na ito. Pwede na ba tayong maglaba? Pwede na ba tayong magsampay? Si Sir Ezra Bolquerin ng Pag-asa. Magandang hapon po, Ezra. Magandang hapon din po sa inyo. Good morning. Magandang umaga sa inyo Apo. at sa lahat ng nakikinig. Yes po, magandang umaga. Makulimlim pa rin po, maulap pa rin po yung mga kalangitan. Then may mga tsansa pa rin po tayo ng mga pagulan, light to moderate at times heavy na mga pagulan. On and off rain, so ibig sabihin po noon, monsoon rains. Mas madalas po yung mga pagulan, frequent rains po. Pero may mga breaks naman po siya. Pero for the day, expect po natin na makulimlim siya. Dito sa Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera, Calabarzon, Central Luzon, Batanes at Babuyan Group of Islands. Ganoon din po sa nalalabing bahagi ng Luzon, maulap pa rin po, makulimlim, may mga kalat-kalat na pagulan at pagkinlat pagkulog. Pagdating naman sa Visayas at Mindanao, improving weather na po dyan, bagay maulap hanggang sa maulap yung mga kalangitan. And then kung ulan man, mga isolated rain showers lang po yung mga panandali ang buhos ng ulan. Yan po munang latest sa weather forecasting section. Ezra Bulkirin, magandang umaga Sir po. Ezra, Rapo. dahil ang Typhoon Hana ay nakalabas na ng PAR, meron po ba tayong nakikita na nababantayan na panibagong LPA o wala pa naman po? Yes, for the next 3 days, wala pa naman po tayong namamataang sama ng panahon o LPA na maaaring makaapekto na sa alimang bahagi ng bansa. Yung pagsikat ng araw, kailan yan na madadama ng ating mga kababayan? O patuloy itong habagat? Buong linggo na naman ba ito? Ganito ang ating panahon. Based po sa models natin, posible pa rin po na maulap, makulimlim, pero less range na po tayo pagdating ng Tuesday 12. Ayun, mabuti naman po. Maraming salamat, Sir Ezra. Okay po, magandang umaga sa inyo. Si Sir Ezra Bolquerin ng Pag-asa. Yes! Mukhang makakapagplano ng maganda-ganda sa mga susunod na araw at hindi tayo babahain pero doble ingat pa rin dahil posible pa rin ang mga pag-ulan. Eto na, bago sa ating tips. Sir Edison, galing po kayo ng Malabon na Votas ngayong umaga bago pumunta dito. Opo, galing po kami ng Nabotas hanggang sa nakarating nga po kami rito. Kumusta naman yung inyong dinaanan? Maulan ba? May nakita pa ba kayong baha o okay naman hanggang dito?
Yun nga po, gagaya nung forecast, may pabugso-bugsong pag-ulan, pero sumilip na rin po si Haring Araw kanina habang nasa biyahe kami papunta rito. Nitong mga nagdaang mga araw talaga namang sunod-sunod yung pag-ulan, parang kaya sunod-sunod din yung kanselasyon ng klase. Kumusta po ang inyo pong grupo, ang Pilipinas Ngayon Emergency Rescue Unit? Nakatulog po ba kayo o talagang bantay sarado rin kayo para sa oras na may tumawag sa inyo, yung makaka-responde kayo? Ang buong team naman po is naka-standby during on-call naman po kami. Pag may tumawag at nangailangan, darating naman po kami. Meron ba tumawag sa inyo nitong mga nagdaang araw? Meron din naman pong ilang mga insidente na nirespondihan ng grupo, pero yun nga, naging katuwang din kami ng mga local disaster para doon sa mga bagay na yun. Sir Edison, ano-ano ba ng mga sakuna o emergency situation ang nire-respondihan ng Pilipinas Ngayon Emergency Rescue Unit? Ang madalas po naming nare-respondihan is yung mga vehicular accident, mga sunog, Okay. yung mga insidenteng ganyan, at itong latest yung isang bahay na lumang bahay na nag-collapse. Nag-collapse, oo, dyan sa Caloocan. Oo, yun ba, anong update doon? Na yun ba talaga ay dinidemolish na o luma lang talaga siya? Ang sabi po ng mga taga roon, yun po ay kasalukuyan dinedemolish. Kaya yung mga na-aksidente po, mga gumagawa po sa lugar. At meron nga sa kasamang palad ay merong isang namatay. Opo, yun po yung nakakalungkot doon. Pero pagdating sa mga baha, pagdating sa lindol, pagdating sa pagtama ng bagyo, ang grupo nyo po ay meron ding mga training and workshop sa ating mga kababayan. Tama po ba? Opo, tuloy-tuloy din po yung aming pagtuturo para sa paghahanda sa bagyo, baha, sunog, at lalo-lalo na rin sa lindol o yung tinatawag nating the big one. Talagang nagre-ready rin po kayo dyan. Ayan, Sir Edison, si Sir Mark Leo naman bilang OIC Safety Officer. Kumusta po ba yung ating mga miyembro? Gano'n na ba karami yung miyembro o volunteers ng Pilipinas Ngayon Emergency Rescue Unit? Kasalukuyan po yung miyembro po ng Pilipinas Ngayon Emergency Rescue Unit ay nasa mahigit 50 na po. 50, Opo. okay. Yun po yung mga miyembro po natin na naka-standby, yun ay iba-ibang lugar lang po. May naka-chapter na po tayo sa Quezon City, tsaka dito sa Manila. Tapos yung buong Kamanaba, naka-standby po ang grupo po para sa kung naman po yung tawag ng pangangailangan, agad po kami nakaka-responde po. Ang mga miyembro ba natin dito, Sir Mark, meron ding kanya-kanya ring profesyon o trabaho? Opo, mama. Meron po iba-ibang profesyon sila, iba-ibang mga training na special nila, skill nila. May member pa po tayong na tagawisar, Okay. na wilderness, at meron din mga iba-ibang profesyon po. Meron ba kayong mga kasama ring doktor dito? Yes po, ma'am, meron po. Ano-ano pang mga kasama natin dyan? May mga doktor po tayo, may mga nurse, Okay. tapos yung mga therapist po na member po ng at nagsasagawa rin po kami ng mga medical mission po. Wow, so hindi biro talaga ang mga miyembro nitong Pilipinas Ngayon Emergency Rescue Unit at talagang kapag sinabing re-responde kayo ay alam nyo talaga kung ano yung gagawin Opo, sa ma'am. isang sitwasyon. Yun ba yung ipapadala nyo o kung sino yung malapit sa lugar? Sa amin pong grupo po, pag yung may biglaan pong tawag, kung sino po yung pinakamalapit na lugar, kunwari po, nagkaroon po ng insidente sa Caloocan, kasi yung mga taga-Caloocan na mas malapit, sila po agad na pupunta at susunod po kami kagad. Unless ay malayo din, nasa Opo. malayong lugar, may Opo. ibang ginagawa. Yes po, ma'am. Okay, so marami naman kayong pwedeng kontakin. Madami po. Meron din po tayo sa Quezon City ngayon na bagong chapter po natin, mga bagong member po. Mga bagong miyembro. Opo. So, anong age ng mga members natin dito, Sir Mark? Nag-age po kami ng 18 pataas po. 18 pataas. Pinakamababa po namin na 19 or 18. Patrick. Talaga? Oo. So, anong ginagawa naman niya? Siya ba isang estudyante pa lamang? Isang estudyante po, pag wala po siyang pasok at siya po ay libre, doon po siya nakakatulong po ng napakalaki po. Wow. So,
So walang age limit pwedeng sumali. Basta po willing tumulong sa ating mga kapwa Pilipino na nangangailangan ng tulong sa anumang sakuna. Ayan. Si Sir Harold naman, ano naman po ang ating papel sa PNERU, Sir Harold? Good morning po, Ma'am Jana. Ako po ay isang training officer sa grupo po ng Pilipinas ngayon Emergency Rescue Unit. At we will conduct the basic life support to knowledge the barangay. Then sharing knowledge din for disaster preparedness and emergency services sa mga kasamahan natin sa rescue. Then dun sa namin sa group chat namin dun sa EMS family sa buong Kamanaba and NCR. Yun yung mga nakikinig sila ngayon. Yan, hello po sa lahat. Opo, Sir Harold, gaano tayo kadalas na nakikipag-ugnayan sa mga barangay? Nakakapag-conduct ba tayo doon ng mga trainings and seminar, if ever? Kasalukuyan po, nakakapag-conduct po tayo, ongoing po yung ating mga activity. Then sa mga response at humihingi din sila ng mga safety tips, binibigay din po natin sa GC at group chat kung ano po yung mga mahalagang impormasyon na magagamit po nila sa kanilang mga pagresponde. Ang Kamanava, nalibot na ba ng inyong grupo? Kasalukuyan po, nalibot na po ang buong Kamanaba po ng aming grupo at ongoing din po yung aming pag-recruit saka po yung pagbibigay ng safety tips sa mga barangay. Sino yung karaniwan yung audience dyan? Yung mga opisyal ng barangay, tauhan ng barangay, o yung mismo mamamayan? Nag-i-invite ba kayo ng mga nanay, tatay, kanilang mga anak? Kasalukuyan po, nag-i-invite po ng mga, mas maganda po kasi maiparating natin sa community po yung impormasyon at yung mga aral para matutunan din po nila at may bahagi nila sa kanilang mga anak bukod dun sa kanilang mga sambahayan. Ayun. So, busy, abalang-abala at hindi tumitigil sa mga aktibidad ang Pilipinas Ngayon Emergency Rescue Unit sa ating pagbabalik, Sir Edison, Sir Harold, and Sir Mark. Magbibigay naman po kayo ng mga practical tip o ito na yung mga inaabangan ng ating mga kababayan sakaling sila mismo yung nasa ganong sitwasyon, sila mismong naiipit sa kalamidad, ano ba yung dapat nilang gawin? Yan ang mga gustong malaman ng ating mga beshi ngayong umagang ito. Kaya naman kung meron po kayong katanungan, kayo mismo nakaranas na kayo po ay madisgrasya, kayo po ay nasangkot sa aksidente, o kaya naman ay nakakaranas ng sakuna o kalamidad, ano bang dapat gawin? Kung meron po kayong mga katanungan, pwede kayo mag-text at 0928-611-5555 at pwede rin po kayo mag-iwan ng inyong komento o mensahe sa ating Facebook page na Tambalang KJ at ating Facebook Live, DZRH Manila Facebook page. Magbabalik po ako, ang inyong best Jana Banana Abejero, oras sa buong Pilipinas, 22 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga. This portion is brought to you by HCS Manufacturing Corporation, ISO certified. Magkabagong bayanihan, serbisyong tapat sa iyo, DZRH. Tingnan nyo, oh, puti ito. Mas puti ito. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Sa Pride Bar, pwedeng hindi na mag-bleach, tina o anyel dahil ang Pride Bar ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kislap puti at banayad pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar, hindi lang puti, kislap puti. Don't you wish your Kojic soap gave you more? A touch of moisturizing? A little help to prevent pimples? Ang wish mo, nandito. New White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested Kojic Whitening with shea butter and tea tree oil para sa Kojic na puti, Kojic na kinis. New White Rose, your Kojic wish come true. Magulo na ang mundo ngayon. Puro bashing, puro away na lang hanggang sa social media. Pwede bang good news naman? Dapat mas maganda pa sa good news ang kailangan natin ngayong mga panahon. Ako si Elaine Apit at ihahatid ko sa inyo ang mas magagandang mga balita dito sa DZRH News Television at DZRH Digital Platforms, Facebook at YouTube live channel at gayon din sa dzrhnews.com. Mas gagaan ang tanggap sa The Better News. Wala munang fake news na nakakagalit
wala munang bad news na nakaka-stress. Manood araw-araw alas 10 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes, pag-aani ng araw sa The Better News. TVN, The Better News sa DZRH News Television, Monday to Friday, 10 a.m. Latest na mga balita, walang panis. Mga balitang kakapost pa lang, malalaman mo na. Pati ang mga bashing at syempre, papuri sa mga paborito ninyong personalities sa showbiz. Ako si Rocky, makakachismisan nyo, makakachikahan nyo. Araw-araw, lahat walang kawala dito sa Spotted, DZRH Showbiz News. Lunes hanggang Biyernes, alas 11 ng umaga, live na makibalita dito sa DZRH News Television at DZRH Digital Platforms, Facebook at YouTube live channel at DZRHnews.com. Kaya kung latest ang hanap, makikita na yan, walang kawala sa Spotted, DZRH Showbiz News. Spotted, DZRH Showbiz News sa DZRH News Television. Good morning! Minus Best Karen Oyong. Ako po ang inyong nakakasama, Best Jana Banana Abejero. Hindi ko pa nahahanap yung tugtog eh. Hindi nagsasalita. Si Sir Edison Domingo Jr., ang presidente ng Pilipinas ngayon Emergency Rescue Unit. Sabay-sabay po natin siyang batiin ng maligayang kaarawan. Happy birthday, Sir Edison. Ikaw naman, di mo naman sinasabi. Happy birthday. Yan. Sir Edison, happy birthday. Salamat po, Ma'am Jana. Binuko ka ng mga nagko-comment sa ating Facebook Live. Sina Verblood, si Makmak Kadalin. Happy birthday daw po. Ayan. At syempre, babasahin ko po maya-maya ang iba pa niyong mga komento. Eto na, Sir Edison, napakaswerte naman natin at talaga namang kakatawag lang natin ala emergency situation. Pero nandito si Sir Edison para gabayan tayo at bigyan tayo ng mga mahalagang impormasyon kung paano natin masasave ang ating sarili tuwing nasasangkot tayo sa kalamidad o kaya naman naaapektuhan tayo kagaya ng bagyo. Ay, unahin na natin yun, Sir Edison, kasi kakalabas lang ng bagyong Hana and parang kung iisipin natin habagat pero talaga nakakapagpabaha. Bilang mamamayan, ano ba yung mga dapat nating gawin bago, during, and after na magkaroon ng bagyo? Unang-una po, syempre bago magkaroon ng bagyo, siguraduhin po natin yung ating mga tahanan ay maayos, matatag, kung ano man lakas yung bagyo na posibleng tumama. At paano ba natin matatry yun? Masusubok, Sir Edison? Una, tingnan natin kung may mga kasiraan na siya, yung mga bubungan natin, kung yung mga haligi natin, mahihina na po ba siya. Okay. Yung mga ultimong yung mga... Kung inaanay na. Yes. Yung mga kailangan palitan na po. Kailangan palitan na po. Yung mga butas ng bubong, kabilang din. Opo, kasi pwede rin po yung pagmulan din po ng iba pang sakuna. Ito simple lang pero nararanasan namin, baradong alulod. Ayan po. Parang tumutulo na pala sa loob ng bahay namin dahil di naman kalakasan yung ulan. Pero naipon pala yung tubig dahil barado yung alulod. Opo, so kailangan po na lilinis po natin yan bago po dumating yung panahon ng tag-ulan o ng bagyuhan. At kung nandoon na naman po tayo sa panahon ng bagyuhan, ugaliin po nating nakamonitor o nakikinig sa DZRH. Ayan. Para araw-araw, oras-oras, na-update tayo sa lagay ng panahon. Baka kasi yung bahay, Sir Edison, kulob na kulob. Yung hindi nasisinaga ng araw. Opo. Andiyan na pala yung napakalakas na ulan. Opo. Sa radyo niya lang nalaman. Opo. May mga ganun pong... May mga ganung insidente. May mga ganong insidente. So yan, during, kailangan handa. Ano ba yung mga dapat nating ihanda sa loob ng bahay? Na palaging dapat naka-standby. Ano yan, Sir Edison? Una po, meron tayo dapat sapat na tubig. Okay. Meron tayo sapat na pagkain. Baterya ng radyo, flashlight, at maging pang-monitor nga sa balita. Maging yung ating mga mahalagang dokumento, dapat nakalagay po yan sa bagay na hindi mababasa. Hindi mababasa. Okay?
sa mga plastic or mga plastic Yes po. container. Ayan, dyan dapat ilalagay. So, bukod doon, Sir Edison, paano ano-ano yung mga specify natin, yung mga pagkain na pwedeng ihanda o iimbak natin? Yung mga pagkain na hindi na po kailangan lutuin, Okay. kagaya po ng mga dilata, biskwit, mga tinapay, yung hindi na po natin kailangan palutuin para in case na magkaroon ng emergency, madali po natin siyang makakain. At hindi lalanggamin. Opo. Ilagay sa lalagyan. maayos na lalagyan. Oo, na hindi lalanggamin. At hindi dadagain. Opo. Kasama po yun sa maayos na lalagyan. Oh, kasama yun, di ba? Ayan, si Sir Mark, meron ka bang idadagdag? Ano pang dapat naming ihanda bago magkaroon ng kalamidad? Dahil talaga naman lahat ng Pilipino nararanasan naman eh. Yun po, Ma'am Jana. Isa pa po yung pag may anunsyo na po na may pag-ulan, na mag-stay na lang po tayo sa ating bahay po. Wag na natin pilitin na lumabas, lalo na kung ang area po ninyo ay bahain po. Wag na po tayong magtangkang lumabas at maglulusong sa baha dahil isa rin po yan sa nagdudulot ng sakit po. Ayan, maswerte kung bumaha pero nasa bahay ka at hindi abot yung bahay mo, no? Medyo elevated yung bahay mo. Pero Sir Edison, thank you Sir Mark, paano pag ikaw ay nasa kalye? Kasi marami sa ating mga commuter talaga namang problemado, di ba? Bukod sa stranded na nga sa baha, hindi pa malaman anong gagawin natin. Anong gagawin natin pag pumasok? Halimbawa, nasa bus ka pag pumasok. Ano bang dapat gawin? Manatili lang po tayo sa lugar na hindi po tayo maaring maapektuhan ng pag-ulan, pagbaha. Kahit sabihin po natin yung baha na yan hanggang sakong lang, okay. kaya po tayong ibagsak niyan kung mayroon po yung tinatawag na current. Pwede po tayong bumagsak at pwede pong pagmulan ng iba pang aksidente. Kahit na yung tubig, lalong-lalo na sa tubig baha, wag po natin tatangkaing lumusong kasi hindi po natin alam kung ano po ang nasa ilalim. Okay, hindi natin kabisado Opo. yung lugar, yung kalye. Ano-ano yung pwede pang parang doble epekto na binaha ka na nga tapos madidisgrasya ka pa sa ibang paraan. Ano yung pwedeng mangyari sa'yo kapag ikaw ay lumusong sa baha? Yun nga, bukod dun sa pwede tayong makakuha ng sakit na alam naman natin pwede tayong magkaroon ng leptospirosis, pwedeng may mga bukas na butas dyan sa daan na pagmula ng iba pang aksidente, pwede rin namang mayroong mga posibleng kuryente na malapit dyan sa baha na nilulusungan natin. Kuryente. Opo, may mga ganyan po kasing insidente na paglapit nila ro sa lugar, bigla lang silang nakukuryente dahil dun sa baha. Kaya isa rin po sa tip na binibigyan natin, kung bumabaha na po, ibaba na po natin yung switch ng kuryente para makaiwas po tayo ron sa ganong insidente. Sa mga bahay-bahay yan? Opo, maging po sa lugar Paano na... sa kalye? Sa kalye po. Sa kalye ba? Paano ba, Sir medyo Edison? hindi po natin kontrolado yung sitwasyon sa kalye, pero iwasan po natin dumikit sa mga poste o sa mga pinaka mainam na po, wag na po natin tangkaing lumusong sa baha. Yun na. Para hindi natin sure kung, di ba, mahirap yan, tubig yan dadalo yung kuryente dyan. So, pinakasimple, wag nang lumusong sa baha. Talagang maghihintay na lang yung ating mga kababayan, Sir Edison. Ganun-ganun na lang. Maghintay na lang sa medyo safe na lugar. Opo, pag nasiguro po nating ligtas yung lugar, saka lalaman po tayo. At iwasan na po natin lumabas na bahay kung hindi naman po mahalaga yung ating pupuntahan. Ayun. Yun ang mga kailangan gawin. Sir Harold, ikaw naman, meron ka bang mga maidadagdag pa pagdating naman sa communication? Ano ba? Sino-sino ang mga dapat kausapin ng ating mga kababayan tuwing merong kalamidad gaya ng bagyo? Sa communication po, nakita po yung ilang tips. Katulad doon, umantabay po sa mga ulat na tungkol po sa lagay ng panahon doon po sa mga communication po natin. Then, yung susunod po, alamin kung ang inyong lugar ay may banta ng pagbaha at malakas na hangin, landslide o storm surge. Then, yung sa mga susunod po, alamin ang evacuation center. Then, emergency members at warning signal sa inyong mga lugar. Then, yung pong iahanda natin, yung emergency kit at plano para sa inyong mga pamilya.
Then yung mga susunod po, makinig po sa mga susunod na babala ng inyong local government. At warning agencies tulad ng Pag-asa. Yun po yung mga pwede nating gamiting communication. Kumusta yung mga napupuntahan yung barangay? Meron bang mga pamilya na nagsasabi? Meron na ba kayong natanong na, ay, ginagawa po namin yan. Nagpaplano po kami. Alam po namin kung saan kami pupunta. Alam ng nanay ko, tatay ko, mga kapatid ko. O palaging, hindi po namin alam kung saan kami pupunta. Batay po dun sa mga napuntahan po namin, meron po silang mga evacuation plan po na ginawa na doon po sa kanilang mga bahay. Then doon sa pamilya nila, meron din po silang mga safety tips na nakalagay po sa kanilang pinto para pag lumabas po sila doon sa kanilang mga bahay, is meron po silang matatandaan na once na pumasok sila o lumabas ng bahay, meron Nababasa nila lagi. nababasa nila yung mga safety tips. Grabe. So sana sa lahat ng kabahayan, no, sa buong bansa, ma-apply yung sinabi nyo po, kung ano man yung mga nakadisplay sa bahay, i-display din doon ang mga dapat gawin tuwing sa panahon ng emergency. Magandang tip yan. Marami pa tayong tips mula sa Pilipinas Ngayon Emergency Rescue Unit. Sa ating pagbabalik dito pa rin sa ating programang Tambalang KJ. Oras sa buong Pilipinas, 35 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga. This time check is brought to you by HCS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. RH! Makabagong bayanihan, serbisyong tapat sa iyo, DZRH. Tingnan nyo, oh. Puti ito. Mas puti ito. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Sa Pride Bar, pwedeng hindi na mag-bleach, tina o anyel. Dahil ang Pride Bar ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kislap puti at banayad pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar, hindi lang puti, kislap puti. DZS. Don't you wish your Kojic soap gave you more? A touch of moisturizing? A little help to prevent pimples? Ang wish mo, nandito. New White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested Kojic Whitening with shea butter and tea tree oil para sa Kojic na puti, Kojic na kinis. New White Rose, your Kojic wish come true. Araw-araw sa eskwela, nagkakasubukan ng galing. Gaano kagaling ang bath soap mo? Uy, araw. Amoy pawis. Ang bango mo pa rin. Shield ang winner. Unbeatable laban sa germs that cause amoy pawis. May shea butter pa, tulong para hindi mag-dry ang skin. At may malasakit sa budget, kaya recommended ng Philippine Nurses Association. I challenge you. Subukan mo ang Shield. Shield, galit sa sakit, may malasakit. DZS. Magulo na ang mundo ngayon. Puro bashing, puro away na lang hanggang sa social media. Pwede bang good news naman? Dapat mas maganda pa sa good news ang kailangan natin ngayong mga panahon. Ako si Elaine Apit at ihahatid ko sa inyo ang mas magagandang mga balita dito sa DZRH News Television at DZRH Digital Platforms, Facebook at YouTube live channel at gayon din sa dzrhnews.com. Mas gagaan ang tanggap sa The Better News. Wala munang fake news na nakakagalit, wala munang bad news na nakaka-stress. Manood araw-araw alas 10 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes, pag-aani ng araw sa The Better News. TVN, The Better News sa DZRH News Television, Monday to Friday, 10 a.m. Latest na mga balita, walang panis. Mga balitang kakapost pa lang, malalaman mo na. Pati ang mga bashing at syempre, papuri sa mga paborito ninyong personalities sa showbiz. Ako si Rocky, makakachismisan nyo, makakachikahan nyo. Araw-araw, lahat walang kawala dito sa Spotted DZRH Showbiz News. Lunes hanggang Biyernes, alas 11 ng umaga, live na makibalita dito sa DZRH News Television at DZRH Digital Platforms, Facebook at YouTube live channel at DZRH
Sir Edison, mabuhay ang PNERU, Makoy Pia, Roy Pichay, good morning din sa'yo. Raymond Malikay, Keng Eka, happy birthday po, pero ano ba to? Chinese yung ano. Ayan, happy birthday po, Sir Edison. Sabi ni Gotra Penita, good morning Miss Jana. Maganda ka pala. Ano ba? Maganda rin po ang boses mo. Ano ba? Joel Salmorin from Negros Oriental, nanonood din siya. Ayan, yung tips na binibigay ng PNERU, magagamit nating lahat yan. Sabi ni Sir Harold, nabanggit niya kanina, yung bawat bahay merong mga may emergency tips na or response na dapat gawin yung bawat pamilya tuwing may kalamidad. Pero hindi pa natin natatanong kung ito ba ay pare-pareho sa bawat bahay, ididikit na lang ba yan sa pintuan o kung saan man na pwedeng madaling makita at mabasa ng family members, o may kanya-kanyang paraan ang pagtugon nila sa kalamidad. Sir Edison, pakipaliwanag naman po. Yung tungkol puro sa sinasabing messages, no, pwede po yung meron pong standard at meron din pong pang sariling pamilya lang. Yung gusto po namin sabihin is yung halimbawa, kung dumating na tayo doon sa worst scenario, for example, like Yolanda. Okay, ganyan nakatindi. Ganyan nakatindi, nagkakaroon na ng looting, nagkakaroon na ng mga iba't ibang crime. Okay. Dahil sa kakapusan ng pagkain, pera, tubig. No? So, pwede po tayo mag-formulate ng sarili po nating decoded messages na tanging yung family member lang po natin yung nakakaalam. So, pwede po natin yung idikit doon sa bahay kung tayo ay mag-evacuate na sa area. At kapag nakita yan na kasambahay, alam po niya kung ano po yung ibig sabihin ng decoded message na kayo lang sa pamilya yung nakakaalam. Okay. Isang part po yan ng security natin para maiwasan po na kasi pwedeng tayo yung targetin dahil kung sasabihin natin magkita tayo sa evacuation center, may dala akong pera, may dala akong pagkain, may dala akong tubig. Kung ganun nakakatindi yung pangangailangan ng tao sa pagkain, sa tubig, syempre possible na ikaw yung hanapin ng tao para kunin yung supply na meron ka. So ano ang mga forma ng decoded messages? Yan ba ay text or ano ba? Anong forma niyan? Conforme po yan sa pagkakasunduan ng pamilya kung paano nyo po yung pag-uusapan, kung paano nyo po ipo-formulate yan. Basta ang mahalaga po, kayo sa pamilya ang nagkakaintindihan. Ang nakakaalam lang. Opo. Baka naman sa sobrang hirap, parang puzzle, hindi na naintindihan. Opo. Kaya dapat po alam po ng bawat family member kung ano po yung coded messages nyo. Ayan. So, pwede ba yung pictures? Ganon. Pwede po. Okay. So, pag pinakita ang picture ni tatay, hindi lang pala yan simpleng picture ni tatay. May kahulugan pala yon. Apo. Yan may tip na kayo So, habang nililigtas mo yung sarili mo, after kasi ng kalamidad, pwede pang sumiklab ang iba pang mga kaguluhan, di ba? Apo. O at krimen. So, doon, nagtuturo din po ang Pilipinas Ngayon Emergency Rescue Unit ng dapat gawin. Apo. Sa mga possible scenario na kagaya ng sinabi nyo na may looting, nakawan, o kaya naman at iba pa, meron din pala tayong magagawa pa. Apo. Ayan. After ng bagyo, mga pagbaha at iba pa, punta naman tayo sa lindol dahil nung nakaraan nga po mga linggo, di ba, tumama ang serye at sunod na paglindol dyan sa Itbayat, Batanes. Ano naman ang ginagawa ng Pilipinas Ngayon Emergency Rescue Unit para maihanda ang ating mga kababayan sa pagtama? Sa posibleng pagtama, pinaghahandaan po na The Big One. Sir Edison. Yung The Big One po, yan po yung isang insidente na sinasabi natin pinaghahandaan natin. Yan po yung paggalaw ng tinatawag natin noon na Marikina Fault o mas kilala natin ngayon bilang West Valley Fault. Pero tandaan po natin, yung The Big One is hindi lang po posibleng mangyari doon sa fault na yun. Ano man pong active fault ay pwedeng mag-cause ng Big One. Pero ang pinakabinabantayan nga po natin, yung tinatawag natin West Valley Fault. At kung sakaling gagalaw po yan, ang Pilipinas Ngayon Emergency Rescue Unit ay nagtuturo din po ng mga preparasyon, paghahanda at maging kung tatama na po yung inaantabayan na natin,
na possible na mangyari sa timeline po natin ngayon. So ano, may kaibahan ba yung mga nabanggit nyo na paghahanda sa Baguio dito sa paghahanda sa Lindol? May mga pagkakaiba rin po at meron din naman pong mga bagay na pareho, gaya po nung inspeksyonin din po natin yung bahay kung ito po ba ay kakayanin yung malakas na paggalaw ng lupa, kung ito po ba ay suitable pa para sa pamilya, pag tumama ba yung big one, kaya ba ng tahanan natin na protectionan tayo, o ito pa yung magiging cause para magkaroon ng mas malaki pang aksidente sa pamilya. Ayun. Tinuturo din po namin, hindi po kasi yung paggalaw lang mismo ng lupa ang magiging problema natin kung tatama yung the big one. No, meron po tayong tinatawag na secondary hazard. Kung malapit po tayo sa dagat, pwede po magkaroon ng tsunami. Okay. Kung nasa Bulubundukin area tayo, Baguio, Rizal, no, Tagaytay, pwede magkaroon ng landslide. Kung nandiyan naman po tayo sa mga reclamated na area, pwede po magkaroon ng liquefaction. Okay. Tandaan din po natin, hindi po natin magagamit yung ating mga cellphone. Okay. Pantawag sa pamilya natin. Kasi babagsak po ang telepono, babagsak ang internet, pati ang mga tubig, mga tulay, lahat po yan babagsak. So dapat meron po tayong plano kung tatama po yung tinatawag nating the big one. At sa mga senaryo na nabanggit nyo, Sir Edison, ano yung mga dapat gawin? Bukod dun sa plano, anong specific na plano yung pwedeng gawin ng ating mga kababayan? Unang-una po, tinuturo nga po natin, magkaroon tayo ng emergency evacuation plan sa pamilya. Okay, yan. Kung hindi magkikita sa pamilya at kung kinakailangan iwanan ng tahanan at yung mga bata nasa eskwelahan, saan dapat pumunta yung mga bata para magkita-kita tayo? Kasi hindi natin sila pwedeng tawagan na gamit yung ating mga cellphone. At pag sumugod sa eskwelahan ay hindi rin naman tiyak na makikita yung bata. Opo, dahil magkakaroon na po ng malaking kaguluhan. Kung nasa tahanan naman po yan, possible din pong ilikas siya kasi meron din po secondary hazard na fire. Okay. Pwede rin po magkasunog doon sa lugar after po ng paglindol. So dapat meron po tayong lugar na tagpuan, 1, 2 o hanggang 3 lugar na kapag hindi tayo nagkita, dapat po magkita tayo dito sa susunod na lugar. At hindi po ganun kabilis ang magiging response ng mga rescue group pagdating po ng emergency. Tandaan po natin, ang mga rescue group na kagaya rin po namin, may mga pamilya rin pa uunahin din po. So dapat tayo sa pamilya, preparado na po tayo. Dapat tayong lahat. Opo. Oo. Dapat alam mo yung gagawin mo bago pa dumating yung rescue team. Kung talagang malala ang iyong... At syempre, sabay-sabay yan, Sir Edison, di ba? Uunahin yung pinaka-critical ang sitwasyon. Uunahin po yung pinakamalala at kung ano po yung possible na magagawa. Nako, so pinakamahalagang tip na nakuha natin ngayon ay kailangan meron tayong 1, 2, 3 na lugar na pwedeng puntahan ng mga miyembro ng pamilya sakaling magkaroon ng sakuna o kalamidad gaya ng malakas na bagyo, super typhoon o malakas na paglindol. Naku, yun ang nakakatakot dun, Sir Edison, no? Yung after nung mismong calamity, after nung mismong malakas na lindol, yung mga epekto pa. At syempre, pag malakas na lindol, hindi lang naman yan isang beses pwedeng umuga. Diba? May mga aftershock na tinatawag. Apo, meron po yung sunod-sunod na parang, sabi nga nila, parang suntok ni Manny Pacquiao na sunod-sunod. Oo, parang di na natin malaman kung anong gagawin. Pero personally, bukod dun sa sinasabi natin, sinasabi nyo po na kailangan magplano tayo, maghanda tayo. Personally, ano yung dapat nating pakiramdam? Ano yung dapat nating reaksyon? Bilang taranta ba? Syempre, hindi naman dapat mo yung, di ba, mataranta, ano? Yan, mamalagi po tayong kalmado at lahat po ng ginagawa ng gobyerno natin, yung mga drill, seryosohin po natin. At malaki po ang maitutulong yan. Lahat ng payo ng mga ahensya, maging ng mga radio station katulad nito, makakatulong po kung yan po ay susundin natin. Sir Mark, kayo naman po, sa mga pinupuntahan nyo bang lugar, nakikita ba natin sa mga mata ng mga kababayan natin na siniseryoso na rin nila yung mga training, yung mga drill, yung mga tinuturo natin? Yun po, Jana, yung sa mga drill po, pag nag-anunsyo po ang National Disaster po na may shake drill,
Nakikita naman po natin na yung mga kababayan po natin ay nakikisa naman po. Meron mang iba na hindi nila magawang mag-participate. Pero mas kailangan po natin gawin po yun kasi paghahanda po yun eh. Sakaling dumating po yung the big one. Sa yung kagaya po nung nakaraan, yung shake drill po na nangyari na ginawa po nila ng madaling araw. Maganda rin po yun kasi hindi natin inaasahan sa ganong oras pala, tatama pala yung the big one. Preparado po tayo. Kaya nag-shake drill po nung nakaraan po tapos sinabayan naman ng paglindol talaga na aktwal sa Batanes. Kaya dapat po maging handa po tayo. Makiisa po tayo sa ginagawang mga drill ng gobyerno para sa atin din po yan. Ayun. Sa Harold, kayo naman po, kayo ba ay satisfied naman sa mga napupuntahang lugar at nakikita natin na talagang sinasapuso na ng ating mga kababayan itong mga ganitong training, libre naman ito, dapat lamang makinig at syempre dapat gawin. Tama po yun. Yung mga kasamahan po natin na rescuer, nakikiisa din po doon sa mga sinasagawang earthquake nationwide drill na ginagawa po ng ating local government. Then yung mga sambahayan po, yung mga family na lumalahok din po sa mga nationwide earthquake drill. Katulad nun, na nakaraan, madaling araw, marami po kaming nabasa sa GC na nakilahok po sila. Kasi para din po sa pamilya po nila yon daw at meron din silang mga sinagawang mga evacuation plan doon sa family mula doon sa bahay nila. Lumabas sila doon sa area na open space, naganap sila ng mga maluluwag na lugar. Kasi pagka dumating daw yung sakuna na gano'n na paglindol, hindi lamang sa the big one, kasi meron pang mga paglindol na darating, di ba? Kaya yung mga ginagawa po nilang mga pagpunta doon sa open space, yun sinagawa po nila sa kanilang mga sariling sambahayan bukod doon sa kanilang pamilya, shinare din nila sa mga kamag-anak po nila. Sinishare nyo rin po ba, speaking of sharing, Sir Harold, na isama rin kahit papano sa budget yung paghahanda, yung mga pagbili ng mga kit? Tama po yun. Kasi doon po, masasagawa din nila yung katulad nga nun, yung mga emergency kit, katulad ng mga bandage, yung mga gamot, pagkain. Kasi pagdating ng mga sako ng ganun, nagagawa nila matutugunan yung pamilya nila, maging yung mga kamag-anak nila. Sir Edison, bilang panghuli na lang, meron ba kayong mga activities na gagawin sa mga susunod na panahon? Kasalukuyan po nakikipag-coordinate po kami sa mga ibang barangay para i-extend pa po namin yung mga information, yung mga pagtuturo. At yun nga po, nag-iimbita rin po kami sa lahat na maging katuwang po namin kayo, sumama po kayo sa amin, hindi man sumama kayo sa amin, bumuo rin po tayo ng isang grupo na makakatulong sa ating mga kapwa-tao sa panahon ng kalamidad. Ayan. Sa ating pagbabalik, banggitin nyo naman po, Sir Edison, paano pa natin mapapalawak itong Pilipinas ngayon Emergency Rescue Unit at paano sumali. Oras sa buong Pilipinas, 8 minuto bago mag 12:00 ng tanghali. This time check is brought... Magkabagong bayanihan, serbisyong tapat sa iyo, DZRH. Tingnan nyo, oh, puti ito. Mas puti ito. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Sa Pride Bar, pwedeng hindi na mag-bleach, tina o anyel. Dahil ang Pride Bar ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang gamit ay kislap puti at banayad pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar, hindi lang puti, kislap puti. Don't you wish your Kojic soap gave you more? A touch of moisturizing? A little help to prevent pimples? Ang wish mo, nandito. New White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested Kojic Whitening with shea butter and tea tree oil para sa Kojic na puti, Kojic na kinis. New White Rose, your Kojic wish come true. Negosyo tip mula sa DTI. Kung ikaw ay mayroong orihinal na ideya na maaaring ilathala at pagkakitaan at nais mo itong protektahan sa pangungopia o pamimiki, maaaring magsumite ng aplikasyon para sa patent, copyright o trademark para sa iyong produkto o brand. Ang Intellectual Property Office of the Philippines ay sangay ng gobyerno na siyang nangunguna sa pagpapatupad ng intellectual property rights. Ang
kalusugan ang tunay na kayamanan sa mga panahon na ito. Yan ang kayamanang hindi mananakaw kung naaalagaan mo ng mahusay. Ako po si Mabel Arrive, tulungan mo ako na tulungan ka na mas pagyamanin pa ang kayamanan mo, ang iyong health. Nood na ng PHW, Pinoy Health and Wellness para sa kalusugan ng bawat Pinoy. Lunes hanggang Biyernes sa DZRH News Television at DZRH Digital Platforms, Facebook at YouTube Live channel at DZRHnews.com. PHW, Pinoy Health and Wellness sa DZRH News Television, Monday to Friday, 12:30 p.m. Ito ang mga videos na hindi umabot sa newsfeed mo. Ito ang mga videos na may paliwanag pang dagdag o kwento para mabuo ang tunay na nangyari. Ako si Victor de Guzman. Sabahan mo ako araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Live sa DZRH News Television at DZRH Digital Platforms, Facebook at YouTube Live channel at DZRHnews.com. Manood at bantayan ang mga videos na kumuha ng maraming views, likes, bashing at sangkatutak na comments. Dito lang sa TNVS, Trending and Viral Show. TNVS Trending and Viral Show sa DZRH News Television, Monday to Friday, 1:30 p.m. Mga Beshi, maraming salamat sa inyong pagsama, pagsubaybay sa Tambalang KJ, minus Best Karen Oyong. Ako po ang inyong Best, Jana Banana Abejero. Eto, bilang panghuli, Sir Edison Domingo Jr., Presidente ng Pilipinas Ngayon Emergency Rescue Unit. Paano makakasali sa inyong grupo? Anong dapat gawin? Po, kung interesado po kayong makasama sa amin o makatulong, pwede nyo po kaming i-message or pwede nyo po kaming itawagan, pwede rin po padaanin kay Ma'am Jana. No? Para, kung gusto nyo pong maging member ng Philippines. At papadaan din natin yan kay RH23 Edwin Duque. Apo. So, ang sa amin lang po, as long as gusto nyo pong makatulong sa kapwa ng walang hinihinging kapalit, welcome na welcome po kayo para maging katuwang po namin sa volunteerism talaga. Okay, Sir Mark. Ano ang social media accounts natin? Yung social media account po namin ay sa Facebook, Pilipinas Ngayon Emergency and Rescue Unit. Makikita nyo po yun, yung may logo po. Paki-like and share na lang po yung mga activities namin doon. Tsaka yung may mga news kami, mga actual na senaryo po ng aksidente po. Meron po kami doon. Marami na ba tayong mga kabataan, Sir Harold, sa grupo? Sa ngayon, medyo konti pa lang po yung ating mga kabataan manawagan sa tayo. group. Ayun, sa mga gusto po na magsiyasat at mag-update po sa aming grupo, nandyan po yung aming fan page, isinare na po ng aming mga kasamahan para po maging update tayo at aware po doon sa mga susunod na calamities at lagay po ng mga insidente sa lulugarin natin, maging po doon sa mga nasasakupan po natin sa mga barangay. At pag naging talagang interesado tayo at nagtanong na tayo sa ating sarili, paano ko ba isasalba ang aking sarili? Diyan na magsisimula na gusto nating matuto, gusto nating magkaroon ng kaalaman, and kapag nalaman na natin, ganito pala yung pwede kong gawin sa aking sarili, pwede na natin yang ituro sa ating pamilya. Maraming pong salamat, Sir Edison, Sir Mark, and Sir Harold, sa pagpunta sa Tambalang KJ kahit na maulan, maambon. Ay, wow! Napawaw ako kasi yan, nakikita ko na umaaraw-araw na sa labas na Manila Broadcasting Company. Pwede nang maglabas ang ating mga beshi. Good luck po sa inyong mga activity and salamat po dahil marami na naman kaming natutuhan sa inyo pong grupo. Mabuhay po ang Pilipinas Ngayon Emergency Rescue Unit. Ayan kailangan ni-note nyo yan You do note lahat ng mga nasabi ng ating mga bisita ngayong umagang ito. And you do note din na mamaya magbabalik po ako alas 3 ng hapon hanggang alas 4 ng hapon para naman sa boses ng kabataan. Maraming mga isyong pangkabataan ang ating tatalakayin at bisita natin. Sa wakas, naimbitahan din natin ang opisyal ng National Youth Commission, ang kanilang bagong chairman. Alas 3 yan ng hapon.
Salamat po, Best Karen Oyong, inyo pong makakasama, at si Best Jana Banana Abejero, ang inyo pong lingkod. Hanggang sa susunod na Sabado, dito pa rin sa programang Tambalang KJ. Susunod na 1 minuto bago mag-rapido hataw balita pang Sabadong edisyon. Kasama naman si RH21 Florante Rosales. 1 minuto bago mag alas 12. Ang balitang ito ay...